trip, sabi ng preacher, natumba sila. Nung time na yun, bata pa ako, sabi ko, anong nangyari sa mga to? Sabi ko nung una, excuse me for the word sabi ko sa una, sara ulo to mga to, kagong gano'n. Excuse me for the word Pero later on mga kapatid ko, nung unti-unti ko pong naisuko yung buhay ko sa Lord at naipasaka po ang kalooban ko sa Panginoon, unti-unti rin po naranasan ko ang presensya ng Diyos sa buhay ko. Amen. Amen? Amen. Pero kung hindi mo ipapasakop ang sarili mo sa Diyos, kapatid ko ay Kristo, mahihirapan ka. Kasi kagaya natin minsan, kapag dumaraan tayo sa mga mahihirap na sitwasyon po ng buhay natin, dapat mas nakatuon tayo sa possibility magagawa ng Lord kaysa sa reality po natin. Amen. Amen po ba? Amen. Kapag susundin po natin siya at magpapasakop po tayo sa Kanya, yung imposible natin magiging posible. Amen. Amen? Kaya sa lahat ng pinupuntahan ko, sabi ko sa kanila, huwag kayong magsawang maglingkod. Gawin lang po natin yung pinagagawa ng Panginoon, magpasakop tayo sa Kanya. Dapat ang gawin natin, tayo po lagi ay magpasailalim sa Kanya pong kontrol. Amen? Amen. Naalala ko tuloy. Yung senior ko po sa San Carlos, patungkol po doon sa Ark of Noah. Ewan ko kung napakinggan ni Leslie yun. Patungkol doon sa Ark of Noah. Alam niyo yung Ark of Noah? Yung napakalaking daong na ginawa po ni Noe sa Old Testament. Bakit po? Kasi pauulanin ng Lord ng 40 days and 40 nights at ang plano ng Lord doon is lipunin ng lahat ng tao dahil sa kasamaan ng tao. Amen? Kasi nag-preach na si Noah pero hindi sila nakikinig. At hindi sila namuhay ng matuwid sa harapan ng Lord. Ang namuhay lang ng matuwid sa harapan ng Lord ay si Noah. Noong mga time na yon, ang ginawa ni Noah, kung anong sinabi ng Lord na measurement, yun ang kanya pong ginawa. Kung anong sinabi ng Lord na materials, yun ang kanyang kinuha. Kung ano yung sinabi ng Lord na dapat division, doon sa barko, yun ang kanyang ginawa. Tama ho mga kapatid. Very detailed po yun. All of the measurements was right and exact. Pagkatapos, lahat po ng sinabi ng Lord, pati yung mga hayop na dadalhin niya doon, yun po yung ginawa po ni Noah. Ang problema doon sa daong, o doon po sa ark, yung barkong napakalaki na ginawa niya, yun pong disenyo. Bakit? Yung pinaka-design ng barko, oo, tama yung measurements, tama yung details, tama yung materials. Ang problema, yung design ng barko, walang kapitan, walang engine, walang manibela, wala rin siyang, anong tawag doon? Angkla, tapos, iisa lang ang pintuan. So, walang engine, walang captain's chair, walang steering wheel, wala rin pong angkla, wala yung mga bagay na yun na nasa barko. Kung ako si Noah, magtataka ako, Lord, bakit wala man lang, paano't patatakbuhin ito, Lord Kasi kahit si Noah, pasahero din. Ang nakakatakot sa panahon na yon, hindi yung baha. Ang nakakatakot yung disenyo ng barko. Kasi pag bumahan na yon, pwede yung mapunta kung saan-saang direksyon. Tama? Tama. Kasi walang timon Walang direksyon. Kawalan po ng katiyakan. Minsan din po ganun ang nangyayari sa atin. Kaya pinipilit natin kontrolin yung situation natin kasi alam natin na walang manibela Wala kang makitang manibela. Wala kang makitang kapitan. Wala kang makita na engine. Wala ka rin makitang angkla. Kaya pinipilit mong kontrolin yung situation mo. Pero habang kinukontrol mo, nahihirapan ka lang, tama? Ang hindi mo alam, yung designer ng situation mo, ang Lord din. Hello? Yung designer ng barko, sino? Si Lord. Si Lord. Kaya ibig sabihin, ang magmamaniobra at kukontrol nun, siya. The same is true sa ating pananampalataya. Amen. Tayo yung barko. Amen? Amen. Mga kapatid kay Kristo, wala tayong manibela, wala tayong engine, wala tayong steering wheel, wala tayong angkla. Pero ang may control ng atin pong journey, walang iba ang Diyos. Amen. Kaya kahit anong nangyayari sa dagat, ng pagsubok na pinagdadaanan mo,
tandaan mo ang may control ang Diyos. Amen. Amen? Amen. Kaya nga sabi ng Deuteronomy chapter 15, verse 5 hanggang 6. Deuteronomy 15, verse 5 hanggang 6. Kung didinggin ninyo ang kanyang tinig at susundin ang kanyang mga utos, sinasabi ko sa inyo ngayon, nangako siyang kayo'y pagpapalain, kaya hindi kayo mangungutang kanino man. Amen. Praise the Lord. Bagkus ay magpapautang kayo sa maraming bansa. Wow. Hindi kayo masasakop ng sino man. Amen. Bagkus ay sasakupin ninyo ang maraming bayan. Pag nagpasakop ka pala sa Lord, at kapag ikaw pala ay nagpa-maniobra at nagpa-control sa Lord, hindi pala ikaw ang uutang, ikaw pala ang magpapautang. Kaya pala, sabi ko, Lord, kaya pala napuno rin ako ng utang noon. Dahil noong mga panahon na yun, yung galit ko, yung hinanakit ko, yung puot ko sa puso ko, hindi ko mapalaya. Kaya pala, imbis na ako yung pagpalain, yung kaaway ko yung pinagpapala. Dahil ako na umaaten, ayaw kong magpatawad. Pero yung kaaway ko, nakapagpatawad na. Sino ang yumaman? Siya. Ako na umaaten, ganun pa rin. Bakit? Walang problema sa Diyos. Ang may problema sa iyo at sa akin. Amen. Amen. Palagpagan natin ng malakas ang Panginoon. That's number 1. Di ba hanggang alas 6 tayo, ano? Tagal naman ako hindi nakakaunta dito. Tagal pa. Una, contribute your submission. Pangalawa, last. Second, halos parehas lang ito pero may pagkakaiba. Contribute your obedience. Yan pangalawa. Yung una, submission is pagpapasakop. Pangalawa, obedience, pagsunod. Amen? Amen. Ito pa ang isa natin kailangan i-contribute. We need to contribute our obedience para maranasan po natin ang himala ng Diyos. Obedience means, for me, in my own definition, obedience means you are ready to be taught. Handa kang magpaturo. Obedience means you are ready to be corrected. Handa kang magpatama. Para sa akin, that's the meaning of obedience. Pero kung babasahin po natin sa Merriam-Webster Dictionary, isa sa meaning po ng obedience is you are ready to surrender. So sa akin, the meaning of obedience is you are ready to be taught, handa ka magpaturo, at pangalawa, you are ready to be corrected, handa ka magpatama sa Lord. Kasi ang totoong sumusunod sa Panginoon, hindi po yung nakaupo dyan. Hindi yung nagbibigay ng love offering niya. Hindi yung nagbibigay ng tithes niya. Ang totoong sumusunod po sa Panginoon ay ginagawa niya kung anong pinagagawa ng Diyos sa Kanya. Amen. Amen? Amen. Mga kapatid ko, ano pong sabi dito sa atin pong binasa? Di ba, nandoon na yung 5 tinapay at saka yung 2 isda. Tama? Tama. Ang sabi ng Lord sa verse 18, dalhin nyo rito. Sa Pangasinan, awi yun dyan. Sa Ilocano, Aywan ko. Hindi ko alam. ano? Hindi nyo alam. Hindi nyo alam. Hindi ko rin alam. Sabi sa English, bring it here. Dalhin nyo rito. At doon nagsimulang kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Nung dinalat po nila, ayon sa utos niya, yun pong 5 tinapay na gardenia at yung 2 bangus. Wala pong nabanggit doon. Basta 5 tinapay lang tsaka 2 isda. Dalhin nyo rito, kanto. The moment the disciples of the Lord brought that 5 loaves and that 2 fish, mga kapatid ko, doon kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Kaya nga ang kapangyarihan ng Diyos hindi sumusunod sa pamamagitan po ng pagbibigay natin ng ating ability. Hindi rin po kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan po ng pagbibigay natin ng ating pong potential. Hindi po kumikilos ang Diyos sa pamamagitan po ng ating pong pagbibigay ng ating pong treasure.
Kundi kumikilos po ang Diyos, mga kapatid ko, sa pamamagitan po ng ating pagsunod. Naniniwala ho kayo? Amen. When we obey the Lord, doon kikilos ang kanyang kapangyarihan. Amen. Amen? Amen. Ano po ang kanyang ginawa? Sabi ng Lord, paupuin niyo sila sa damuhan. Ang ginawa ng Lord, pinagpira-piraso niya yung tinapay. Hindi naman po nabanggit dito kung pinagpira-piraso niya rin yung Isda. bangus Ang isda. o yung isda. Pagka mamaya sasabihin niyo, bangus yun, kasi sinabi ni Brother Brian. Hindi, walang nabanggit doon. So pinagpira-piraso niya yung tinapay. After niya pagpira-pirasohin, pansinin ninyo, nung dumating na sila sa point na napira-piraso na yung tinapay, yung mga alagad hindi na po nagtanong. They did not even question the Lord. Lord, bakit mo pinagpira-piraso yan? Ang tutulaga umutan, Lord. Ang tugagawa mo, Lord. Akinat pagpipira-pirasoon mutan, Lord. Aliwa! Wala, hindi nag-question yung mga alagad. Amen. They did not even dare to question Jesus kung ano yung kanyang ginawa. Basta nung binigay nila, hinayaan na nila. Ganoon din sa atin. Basta may pinagagawa sa iyo ang Lord, at meron sa iyong ipinapasuko ang Lord, ibigay mo na lang. Hayaan mo na ang Diyos. Amen. Amen. Siya na ang bahala doon. Amen? Amen. Pag sinabi niya, Lagring, ibigay mo sa akin yung buo mong buhay. Hayaan mo na ang Lord, siya na ang bahala doon. Nakukuha ninyo? Amen. Ibigay mo sa akin yung oras mo. Hayaan mo na ang Lord. Siya na ang bahalang kumilos sa lahat. Ano ang nangyari? Sabi ng Lord sa kanya, sa mga alagad, yala, itaryo. Ano i-distribute sa Pangasinan? Ibunog. Ibunog yun. Sabi ng Lord, sa verse 20, verse 19, I think. Let me see. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingalay siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. After po noon, sabi niya sa kanyang mga alagad, i-distribute nyo na. Hindi na nagtanong yung mga alagad, basta dinistribute nila. At habang dinidistribute nila, hindi nila napapansin, napakain na po nila yung 5,000. Kasama yung mga bata at kasama yung mga babae. Tapos, ang nakapagtataka pa, nakapag-ipon pa sila ng 12 Bakol. Basket. 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 Sobra. Yun po ang indikasyon na may nangyaring miracle dahil po yung pinagpira-piraso ng Panginoong Yesus, sumobra pa. Ito po yung katotohanan, mga kapatid ko ay Kristo, na sa atin pong pagtugon sa panawagan po ng Diyos at sa atin pong pagganap sa kanyang mga sinasabi na ayon sa kanyang salita, doon po kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Na yung 0 magiging Multiply. more than enough. Amen. Amen? Amen. Yung 5 plus 2 nagiging 5,000 5,000. and more. Kaya sa buhay po natin, isa po sa susi. Uulitin ko, hindi yung potentiality natin. Hindi po yung atin pong ability. Actually, mga kapatid ko, hindi rin yung lagi mong pagpunta rito. Baka wag sasabihin na, ay, hindi na kami pupunta doon. Mga kapatid ko ay Kristo, ang hinahanap ng Lord sa atin para makakilos ang kanyang presensya at ang kanyang kapangyarihan ay yung atin pong pagsunod. Tingnan ninyo, nung sumunod yung mga alagad sa sinabi ni Jesus, doon po nila naranasan ang himala ng Diyos. Naniniwala ko sa hapon na ito, kung susunod po tayo sa pinagagawa ng Diyos sa atin, mararanasan din po natin ang kanyang himala at pagpapala. Amen. Amen? Amen. Kung mayroong sinasabi sa iyo ang Lord sa pamamagitan ng kanyang salita, gawin mo. Amen? Amen. Kung hindi ka pa nagbibigay ng pagpapatawad, magpatawad ka na. Kung hindi ka pa nakikipag-usap,
Saan? Sa taong hindi mo kasundo, makipag-usap ka na. Hello? Bakit kayo ngumingiti? Mahirap yung gawin. Pero pag ginawa natin yun, sabi ko sa inyo, yung ginawa ba ng mga alagad, sa tingin ninyo, hindi mahirap? Mahirap yun. Yun bang magdi-distribute ka ng 5 tinapay tsaka 2 isda? Sa Tapos ikaw libo-libong mismo na nagdi-distribute? Imposible yan. Paano po yung nagawa? Monitor kami. Ayala ba sa itor to? Paano to kasi? Agrali karakulda, katawan. Ha? Pero, after they obeyed the Lord, they did not even question Him. Amen. Kaya kung sumunod ka sa Lord, mga kapatid ko, wag mo nang questionin yung ginawa. Amen. Amen? Amen. Bahala na ang Lord. Kung yung mga hindi nyo kausap, hindi nyo kasundo, hindi kayo kasundo, at ayaw kayong patawarin, at hindi nyo pa pinatawad, pag kinausap ninyo ganoon pa rin, wala ka ng karapatan. O wala ka ng problema doon, problema na ng Lord yun. Amen? Amen. Hindi tayo ang magbabago sa kanila, ang magbabago sa kanila ang Lord. Amen. Amen? Amen. Kung dinaya ka sa negosyo, patawarin mo na. Kung dinaya ka sa pinansyal, patawarin mo na. Sumasang-ayon sa akin yun. Kung dinaya ka sa lupa, patawarin mo na. Amen? Amen. Let us obey the Lord, and if we obey the Lord, miracles will happen. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Pakinggan ninyo, dito ako magtatapos. Yan. Tapos na ako. Salamat sa Diyos. Tabingin sila lahat sa rilo. Pasensya na kayo, ha? Sabi ng 1 Samuel 12:14. Unang Samuel, chapter 12, verse 14. Makinig kayo. Kung mamumuhay kayong may takot kay Yahweh, kung maglilingkod kayo sa Kanya, at susundin ang Kanyang kalooban, kung hindi nyo lalabagin ang Kanyang mga utos, at kung kayo at ang inyong hari susunod kay Yahweh na inyong Diyos, magiging maayos ang inyong pamuhay. Amen. Amen? Amen. Ano ang susi? Nubat ka na. Pagsunod lang. Let's charge mo. Kaya kung tayo po'y mag-obey sa Panginoon, mga kapatid ko kay Kristo, we will receive our blessing and our miracle from heaven. Amen. Amen. Sinong Amen. nais paghimalaan ng Diyos? Lahat po tayo. Amen. Amen. Dalawa lang po yung kailangan ng ating i-contribute. Kung wala kang Submission. tinapay at kung wala kang isda na mai-contribute, dalawa ang kailangan mo i-contribute. Contribute your submission and contribute your obedience. Pag na-contribute natin yung dalawang bagay na ito, kahit lubhang mahirap, nananampalataya ako, bukas makalawa, yun yung matagal nang inaantay mong panalangin, darating. Amen. 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 Yung matagal mo nang hinihiling, darating. Amen. Amen po ba? Amen. Bilang pangwakas at panghuli na lang, sabi po ng Psalms 34 verse 10, kahit mga leon ay nagugutom din. Di ba? Tinitignan ko itong mga aso Sa tuwing napupunta ako dito, tinitignan ko yung mga aso. Parang uunti niya lang, Brother Sunny. No? Oh. Tingnan ninyo mga kapatid, kahit mga hayop nagugutom din. Hindi lang ikaw. Nagutom na rin ngayon. Diba? Sabi po dito ng Psalms 34:10, kahit mga hayop, kahit mga leon ay nagugutom din. Sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Pakinggan nyo. Ngunit ang sino mang si Yahweh ay susundin, sa anumang bagay, hindi kukulangin. Amen. Amen nila.
Amen? Amen. Amen? Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating pong Panginoon. At sa hapon po na ito mga kapatid, tayo na pong lahat ay tumayo. Palakpakan natin ang Diyos habang tayo po'y tumatayo. Pwede mong i-switch yan. Oh, yan. Ninyo na hindi mangyayari. Tandaan ninyo ang pinaglilingkuran nating Diyos. Kayang pangyarihin kahit na mga bagay na imposible sa atin. Amen. Angkin ninyo na kahit ako may inaangkin po akong darating at inaangkin ko, ibibigay din po yun ng Panginoon sa akin. Amen. Bago po ang anibersaryo natin sa Manila at pagdating natin doon sa kanyang anibersaryo sa Manila, nananalig po ako. May gagawin ng Diyos sa lahat ng mga sitwasyon natin. Amen. Kahit na lubhang imposible, sa Diyos, wala pong imposible. Amen. Amen? Hallelujah. Raise up your hands and Amen. close your eyes. Higit pa sa ating mga iniisip, higit pa sa ating mga kailangan, sa oras po nito nananalig po ako na may gagawin po ang Diyos sa ating po mga buhay. Hallelujah. Close your eyes and pray to the Lord this afternoon. Habang inaawit pong awit na ito, manalangin ka kapatid. At nananalig ako sa hapon na ito, paghihimalaan ka ng Diyos. Ikilos ang Diyos sa buhay mo sa hapon na ito. Hallelujah. Close your eyes and pray. Huwag kang mag-alinlangan. Manalig ka sa Panginoon. Yes, O God, kumilos po kayo sa aming mga buhay sa hapon na ito. Let your power, Lord,